Tawag po tayo ngayon. Galing sa trabaho. Pauwi ng maaga-aga. Gilid naman. Yun o, madami din bro. Marami. Yun o. Pupunta ata sila sa gitna eh. Oh, yun o, takbuhan sila. Yun, lalaki. Sa gitna na. Yan o. Chayo, chayo! Yan ata yung malalim eh. Bakit tayo yan? Yan ba yan yung may bato? Ay, sa kabila? May malaki yan, baka karpa yan. Yan o, oh, sabit na. Makalaking bato yan. At doon pala yung malalim. Yung may bato doon. Oh, bato na agad eh. Pag sumabit yan, konti na lang yung mahuhuli. Kasi pag inangat po yung ano, yung lambat at saka hindi po nabulsa yung mga iba. Ang dami pala. Yan oh, labasan na yung mga malalaki. Kaso lang angat sila. Ang nahuli lang yung nasa bulsa ng lambat. Oh, ang dami malalaki. Parang may sumabit. Ano ba yan? Mangat na eh. Pero ano, malalaki naman yung natira. Hindi yung kagaya doon nung pag umangat, maliliit. Hirap tanggalin. Ano, grabe yung huli oh. Oh. Doon ka sa ano, sa may damo-damo. Grabe po yung isang tilapia oh, galawan nyo. Malaki yung sugat niya. Ilagyan mo ng betadine. Gamutin mo. Para sa nagtulungan kanya nga, nagulat pa ako. Nagulat ako oh. Akala ko ahas. Yan oh. Ahas ba? Hindi. Ito alam yan. Para siyang ano, tali na bilog. Na ano lang siya. Parang ahas. Hindi pala ahas, parang lang. Ang dami din pala dito namatay. Yan oh. Tignan niyo po dito. Mabaha oh. Eh dito sila na-stuck. Ang dami bro. Ibig sabihin ng tubig, tumaas talaga. Yan oh, dami. Oh. Oh, dami. Ito yung may tubig-tubig dito. Ibig sabihin po, yung tubig hanggang dun. Dito tignan niyo po may mga ano po yung mga ano yan, yung mga kahoy na ano na po siya ng damo. Ito po yung huli namin, ang biyaya po ng baha. Gitnang Taiwan. Gitnang silangan. Taichung. Silangan nata to no? Silangan na doon sa may parting Ano? Middle East. Middle East. Gitnang silangan na yun. Tayo yata, timog yata tayo, Hilaga. Hindi ko alam. Southeast Eh. tayo eh. Ano eh, South? South? Ano? Southeast? Oo. Ano siya? Timog. Southeast Asian tayo eh. Saan ba yun? Di kalimutan ko na eh. Di ba Timog? Yung North Basta ba yun na yun? Yung East, Silangan. Tapos, dalawa na yung alam ko. Parang South. ano? Ano South? South ba yun? Yung Silangan? Hilaga, Kanluran. Hilaga, Kanluran. Saan na yun? Saan pa yung Kanluran sa Hilaga? Timog. Alam ko lang, Nilaga eh. Nilagang tilapia lang alam natin. Ayan, wala po tayo. Absent po kami nung nagturo ng teacher po namin. Basta ang alam ko, NESW. Pag nakaharap ka sa North, yun yung... Yun naman nagagamit mo sa crane eh. Silangan. Ayun, nandun sa crane. Na ginagamit mo sa ano, di ba may remote yun? Sa akin, tatandaan ko lang eh kung nasaan yung machine itan. Kapag ganun yung sa baba yun. So ba yun? Hindi ko na ano. May ano dun eh. Yan. At saka ano nga pala, good news. May good news po tayo. Anong good Tumaas news? ng sahod sa Pilipinas, sa Bicol. Tumas na? Yun pinapaaralan, anong tawag dun? Tumaas, kaso Tumaas marami na? disappoint. 455 pesos. Grabe no? Disappoint. Tapos magiging 485 sa December. Sa November ba yun? Grabe po. Kaya marami nagreklamo kasi kanila pa yung pagkain, kanila pa yung pamasahe sa jeep. Kano natitira nun? Napanood ko yung isang attorney yun eh, nag-ano siya. Ano niya? Ay, attorney ba o sa, parang nasa ano sila eh, nasa... Ating probinsya yung kanyang diyan na ano? Ano napanood mo? Parang, di ko lang, parang nasa forum sila o napanood ko kaninang umaga. Grabe, 455. Parang nasa ano? Ilang daan? 380 dito sa atin. Ay, malaki di. 280. Isang oras na overtime mo lang yun. Kasi Isang oras po din sa Taiwan na ang sahod. isang oras po na overtime is pag tumakatak na po siya, for example, kada
6 hour. Pag 6 hours na po, tumataas na po yun ng ano. Ang isang hour, ang oras po talaga yun na 165, pero pag 6 hours tapos nadagdagan naman yung isang oras, pag 7 hours na yun, magiging 205 na, 205. Yung 165, magkano yung 165? Sa 300. 165. Ano, sa ano na rin? Hindi, 300. 320, mga 300. O, tignan mo nga, parang malapit na sa isang araw natin. Kaya Sa po ano yung Pilipinas. kaya po panawagan po namin sa ano at tanging panalangin na ano yung pagtaas po ay maging gayahin tong bansang Taiwan kasi dito po hindi sa pilitan yung pagtaas. Yearly talaga January 1 tumataas. At ngayon po ano mataas na yung sahod namin. Mataas na po yung sahod ng Taiwan, pataas na pataas kahit di na mag-rally. Kada January 1, 1,000 NT, nasa kulang-kulang 2,000. Sana ganun din sa Pilipinas, no? Oo, kasi dito talagang hindi lang lokal ang pinapahalagan nila dito, pati mga foreign worker. Kasi sabi ng ano dito, yung presidente na sabi niya malaki daw ang tulong ng mga OFW kaya mas pinapriority nila yung mga OFW. Kung walang OFW, wala silang kita rin dito. Kaya naunawaan ko po yung iba sa Pilipinas, naranasan ko po ako magtrabaho. Wala talagang, yan yung reality. Walang may ipon talaga yung nagtatrabaho doon. Yan yung masakit. Pang ano lang yun, pang tawid buhay nila, kaya marami pong nagkagaya po namin mga OFW. Kaya nga sabi ko dati nung sa amin, nasubukan ko rin nag-construction sa mga nagpatay ng mga poultry, magkano lang. Pero pakyawan kasi isang butas na sa 2020 ay parang 4 feet ata, 5 feet, yung mga ganun. 2 taon na yun, nasa 1,000. Eh kung ilan lang yung makakaano mo, kontrata pa yon. Eh paano pag yung arawan na? Hindi mas konti na lang yung matitira. Kaya po talagang taga lang nila. Saka pagpapayo namin ni Ethan, mga experience namin trabaho sa Pilipinas. Ang buhay talaga ay tumatanda. Kumbaga dati ang pinakang purpose ko nasa probinsya ko, trabaho ko maghihila ng tablon, magkukopra ay every 3 months. Sabi ko makapunta lang ako ng Manila, magaganda ang buhay ko kasi may trabaho doon maganda. Nasarapan na ako, nagandahan ako, sumasahod ako ng 200 sa piso, 250 kada isang araw. Pero sabi ko nung nasa Pinas, wala rin naipon, sabi ko pangarap ko makapunta ng abroad. Sa'yo dati? Ayun, naka-abroad. At maganda po sa mga nasa Bicol o nasa Pilipinas. Yung pag-increase kasi parang medyo naawa ako sa magtatrabaho. Akala ko maambon dun, no? May naghugas ng kamay dun, no? Yung mga masisipag po na nagtatrabaho, so wala po sila ibang, kaya yung mga kabataan, po kayo, apply sa ibang bansa, yung habang hindi pa tumataas na maayos yung... Tama pa yung mga edad, mga 20, 24, ganun, mga pataas. Kasi malalakas pa yan. Kasi walang mangyayari doon pag Wala eh. Pinas, pambuhay lang po yun. Yung mangyayari man, makasurvive pero kasama pamilya. Pero kung gusto niyo mas maayos, abroad na. Sa mga munisipyo ngayon, kakilala kong doon, hindi ko naman siya magkano yung sahod niya, nasa 15,000 housekeeping siya doon. Kaya dami pala yung teacher, mga nito, nagtiteach sa factory na yun. Oo. Teacher, mga nakapasa sila sa PhD. Kaya maraming dito, nagtatrabaho na, lumalayo yung mga government na nagtatrabaho dati sa na ibang bansa na rin. Grabe. Yung principal nga napanood ko, nagpipix, nagtawag doon. Sumabit na, malalim yan bro. Hawakan ko yung tali. Ang dami may malalaking nahuli. Hawakan ko yung tali. Malakas yan eh. Yan na yung pinakamalalim eh. Yung yung isang teacher na napanood, principal to na ata eh. Kasi parang naliliitan pa rin sa sahod niya. Ayun, pumunta siya ng di ko party natin ng Australia. Basta po siya, taga-pick ng mga prutas. Yun, tuwang-tuwa siya, tinanong siya ng isang vlogger doon na kinamusta siya kung ayos-ayos ba yung trabaho niya kaysa doon sa pagtuturo niya, yung mga ganun. Kaya sabi niya mas okay daw dito kasi hindi siya wala siyang masyadong iniisip. Walang mga lesson plan, walang mga kung ano-ano doon daw. Ay, tumalon na. Doon daw pag lang, gising mo na, pitas ka na, tapos kumikita ka na ng ng mababa na sa 150,000 peso. Grabe no.
Kaya marami pong mga ano, marami pong lumalayo sa atin dahil po sa kakulangan po ng ano, sahod. Yung mga nag-aral, Galing, masisipag. oo, masisipag eh. Yung mga matatalino, kaso lang talagang wala po eh. Kahit gamit mo yung katalinuhan mo, kasipagan mo po doon, ay talagang hanggang doon lang po yung limitasyon ng sinasahod eh. Kung ikaw po, kung gusto mo talagang mangibang bansa, dapat i-ano mo na, proceed mo na, kasi abang yung ano na matagal na panahon na siguro 2 years, 3 years, 5 years yung kinita mo sa yung mga iba, sabi ng mga teacher dati, yung isang taon na sasahurin nila ay katumbas lang ng 6 months ng ano sa ibang bansa, yung mga ibang ano sa trabaho na. Grabe no. Dito sa Taiwan, maganda-ganda rin. Sa Saudi, maganda-ganda rin. Laki-laki. Sa Europe, basta maganda yung pasukan. Kahit nga sa Europe yung ano, tagalinis ng bahay, yung mga ganun, laki ng sinasahod din. Ba yung mga ano, yung nakausap ko ngayon, kaibigan ko, nag-tourist siya, nasa ano siya, sa Pilipinas, nag-tourist siya, ang galing nga eh. Nasa may kakilala, may auntie ata siya dun eh. Pero noon, nagtagal na siya, ayun, dami niyang ano eh, nag-live pa nga sa Facebook eh. Pero siguro may papel na rin siguro yun, kaya nakakapag-live. Ang dami, ang laki daw ng ano, ang pag-alaga lang daw sa anak niya, 50,000 peso. Pag pinapaalaga niya kasi mag-asawa, pareha silang naghanap buhay. Grabe no. Kaya ibig sabihin nun, malaki sa Pransya eh. Grabe, sumabit yung ano natin. Kwentuhan tayo kay Ethan. Habang ako, busy-busy. Parang hindi maburi yung viewers natin. Yung yumayaman, yung mayaman. Naghihirap yung mahirap. Kasi tagapagtrabaho lang sila. Sana sariling bayan. Kaya maranasan ng mga anak-anak natin yung ano. Hindi na mag-a-abroad, tas ang laki ng sahod no. Malabo pa rin. Kung talagang pagtutunan pansin talaga ang government yung ayun pa lang. Ang inisip kasi yung mga, hindi ko naman nilalat kasi may mga viewers din tayong mga negosyante. Basta may malaki din sahod dyan, yung mga basta ibang trabaho. Pero kadalasan ko yung sinasabi namin yung mga buhay na normal na trabaho. Yung mga magaganda na trabaho sa Pilipinas na malaking sahod. Pero bihira yung ganun, malaking sahod. Yung ano lang, yun na naman yung mga kontraktor eh. Dating ano eh, basta huwag na tayo magano sa mga sa ano ganun. Basta po kung may chance kayo, subserbahan niyo yung buhay niyo ng 2 to 3 Habang years. bata pa, no? Sabi ng isang advisor ng ano, sa financial, 2 to 3 years obserbahan niyo yung sitwasyon niyo. Pag wala kayo nakita improvement, at lalo kayo nagdababaw, lipat ko sa iba. Kasi sayang yung edad. Pag natanda ka na, saka lang ay sana gawin ginawa ko to. Yun yung ano, yun yung mga dahilan ng mga ano, takot silang mawalay ba, takot silang sumabak, takot mabigo. Ngayon na yung ano, ang pag-a-apply lang naman ay ano na yan, nandun na yung mapipild ka, malulungkot, ba't hindi ako nakapasama, ganyan. Takot eh. Parang maraming dahilan. Takot sa ilog, takot lumangoy. Takot sa ano, maraming mata. Pag general kasi yan, lalo na pag pinag-usapan natin naman sa pag-apply, yan takot sila. Pero may ano rin, may responsibility, may mga ano rin, baga parang masamang ano. Ano ba nung nag-apply ka, bro? Paano ba yung ano mo? Ano ba yung naging bakit ka nag-apply sa ano sa abroad dati? Ano kasi yung trabaho ano ko. Ba iniisip mo dati yung paano bakit ako mag-apply dito? Kaya kapag-apply akong abroad, gusto kong mag-abroad pero wala akong clue kung ano. Nagtatrabaho ko na sa Jollibee. Tapos may nagsabi sa akin, mag-abroad ka, sayang ang sipag mo rito. Kasi sipag ko, magang pumapasok. Tapos yung sabi sa akin, ilang taong ka nang nagtatrabaho? Sabi ko, 4 years na dito. Mga factory. Magkaroon ng ano mo doon Ano na sa Jollibee, kita mo. Huli kong trabaho, walang-wala. Ano lang, sumasahod ako ng 2-3, 2-5, kinsinas. Grabe no. Ano na yun, malaki na si Jollibee kasi stockman eh. Pero sabi, sayang yung ano rito, araw mo rito, kaya edad mo, mag-abroad ka. Sayang talaga. Nanginayang sabi ko nga nung ako, mas maaga pa ako ng ano, sabi ko. Minsan maaga tong ano, nung day ka nag-abroad. 2021. 20 ata, magti-21 eh. 21 Kasi 21 years old ka? oo, kasi 20. Tapos kita,
Bawal pang mag-abroad dati. Nag-apply rin ako ng Taiwan dati. Kaso lang ang Taiwan, nakumuha na ako ng passport ko natin eh. Nang 20 ako. Ay 18, 19 pa lang eh. Nag-apply ako ng 20 kasi nakto ko kahit bawal pa pala. Ang pag-apply pa dati nung sa Taiwan dapat 24 ka 25 sa agency dati. Kaso lang sabi ko ayaw kong may stock kasi hindi, nag-apply ako ng Saudi. Nag-apply. Ay Saudi pala, sa Qatar. Ayun, ang interview lang doon kung kaya mo bang magtrabaho, ganyan, ganito. Simple lang kasi ang ano dati, mga biodata lang nabibili lang sa palengke. Yung mga resume mo, biodata, resume na ngayon eh, yung iba. Kasi dati ano eh, maraming talagang kailangan no. Lalo pag may passport ka, mabilis. Agad-agad yun. Ang kagandahan doon eh, maganda. Mabilis lang kasi ang tanong dati, hindi yung parang kakabahan ka, tanungin lang kung ano yung trabaho mo, ganyan. Kahit Ayun, wala kang bilis. experience no. Oo, walang, sabi ko, nagtingin totoo naman ako sa kanila. At sabi ko wala akong experience, first time ko magtrabaho. Bilang isang waiter. Eh yun, pinalad. Nagos pa po tayong isa. Sige, hagis pa, isa pa. Tapos tuloy mo. Ano? Nakalimutan ko na eh. Yung pag-agis na, sabi mo hindi ka maghuhuli. Sabi ko, ang lit pang nahuli mo eh. Dagdagan mo para, alam mo naman, nagmamahal ng gasolina. Dagdagan po natin. Nakakita. May sira ito eh. Wala pa? Kaya naman natin. Isa. Isa. Pagiging po natin. Pinainitin na si bro. Iba na yung ano niya eh. Yung mukha niya eh, mainit na ba? Iba kasi pag naka-aircon, naiinitan na. Ano bang mukha nang naiinitan? Parang masimangot na. Simangot na. Saan ba yun? Yan, hagis po tayo. Huli ko konti pa. Kasi puro sa akin. Marami sana. Dito. Dito ka sa taas bro. Para di magalaw dun. Doon sa may batuhan doon. Kasi mga awit ka dyan, layo pa. baka di nabilog yan. Ang dahil pong namamatay talaga oh. Sa gilid. Doon pa oh. Oh, dami. Takbuin mo na. Ayan mo, hagisan mo na bro. Hagisan mo na. Ayan na sila. Bilugin mo. Ay, grabe. Di pa maabot pag sa banda doon. Wala mong sasabihin ko. Oh, yan oh. Oh, ang dami oh. Wow, grabe oh. May sabit sa bato. Mga bato. Galawan sila lahat. Mas marami po doon sa gitna. Yan oh, dito po sila oh. Talagang magsasawa kang maghuli dito, sobrang dami. Ngayon po, dami talaga. Yun oh, kumukulo po, dami pa rin dun oh. Itlog na iba eh. Itlog na? O yan oh. Oh. Halo-halo po. May paldo ka dyan, dami. Punong-puno. Yan yung ano, pag hindi tumapit. Oh, yan. Oh, pabigat. Kaya pa. Labasan yung mga isda dun oh. Matanggal ito. May mga itlog kang nahuli. Lumalabas yung mga ano nila eh. Nakahina ako ah. Na? Nakahina ako magbakat ito. Patakas na. Oh, dito oh. Tignan niyo po mga isda dito. Ito po yung ano, yung mga sugatan pa. Dito na lang po tayo magtanggal. Balik na lang nandun. Hindi mo na kaya doon. Dito po yung marami dating karpa dyan no. Kaso lang wala na. Naano na. Maanog na. Lihingal na. Nandun tayo. Kaya pa. Tatanong ko dyan. Kita yan. Ayun, ito may shaw-shaw na naman. Shaw-shaw po, maliliit. So, marami na rin. Marami ka na rin ano, sa 3 years mo bro, marami na rin lalaman mo sa Marami. Chinese no. Nakakaintindihan ko lang sinasabi nila sa atin. Ano lang naman dun eh, taas baba. Mga part ng trabaho. O mga basic na ginagamit. Pero di maano yun, tagal. Ito lang yung pinakamahirap kong... Pero hindi ko kasi tinutukan pag-aralan eh. Kasi alam, wala namang problema din sa gawa ko. Pero mas maganda yung may alam. Pero hindi ko inis-inis sa sarili ko na. Ito lang yung alam ko. Iba-iba, may Cantonese ba yun? Yung salita nila, Mandarin na sa Cantonese. Yung iba, yung mga malalalim na, yung parang native. Cantonese ba? Ito kung ano yan. Kasi
Kasi grabe yung OFW po, tingnan nyo. Susuong pa sa bansang ibang kultura, ibang lingwahe. So tayo Pero- mag-adjust, no? Pero ang hawak ko pa, computer, tapos pagkagawa mo ng ayos, talagang discard talaga ng OFW. Buti kung English sila, hindi sila English. Wala eh. Hindi sila ano sa English. Kayo mag-adjust. Mag-aadit, hindi katulad sa ibang Middle East. Sa Pilipinas tayo ang ano no, talagang for example mga English yung kinakausap, mag-English din tayo. Hindi yung salita natin Tagalog, dapat Tagalog, hindi rin eh. Lalo pala sa Japan, sa Korea. Japan oh. Okay pa ang Taiwan eh. Sa Japan talaga, hindi sila nag-aaral ng English. Wala eh. Ayun yung nakarating na yung kaibigan ko doon. Parang isang buwan na rin siya doon, sabi niya, ano daw eh, farming siya. Di pa sila nagsimula, parang nasa agency pa rin. Sabi niya talagang dito ang daming bawal pala mag-vlog doon. Tapos pwede ka mag-vlog, kaso nga lang, may Bawal. mga na restricted. Tapos yung tao, kailangan i-blurt mo. Hindi na, bawal na. Bawal na ngayon. Dahil sabi ng pag alam nilang, pwede daw mag-vlog pag hindi ka pa monetize. Pero pag nag-vlog ka na doon na monetize ka na, sa susunod di ka nabibisahan. Yung pangalawang mo, i-rin yun. Kailan effective yun ngayon lang? Oo. Yung napanood ko dati sa Japan, tapos tinanong ko siya kasi hindi niya naniniwala. Dati daw, ang gagamitin lang daw sa bank account sa Pilipinas. Pwede pa. Pero nung inadult daw sila, yung parang briniping, bawal na daw yun. Bawal na ang vlog sa Japan. Pero yung iba matigas pa rin. May nagbablog pa rin ako mga subscriber eh. Chichik ko nga ngayon kung Wala na eh. Yung lang, yung pwede daw mag-vlog, yung mga yung parang naninirahan na daw doon, yung mga ganon. kasi yung ate ko nagbablog siya dun eh. Nasa Japan yun eh. Eh, mga na yun. Eh, yung mga Titisin nga lang siya. yung mga yung mga worker na bawal na. Bawal na daw. Yun kasi nagtaka nga rin na, kaya tinanong ko siya yung bago pa siya nun eh. Yun daw ang sinabi Kailan mo din. siya tinanong ko lang? Ito lang, last month. Kumusta po kayo? Nasa ibang bansa? Ano pong ginagawa ninyo? Nangalian po ba kayo ngayon? Ito kami nagpipishing pa rin. Kasi marami nakaka-relate sa atin. Usapang OFW, usapang trabaho. Kasi yung iba, hindi man sila nasa abroad, pero asawa nila yung mga nasa abroad. Kaya mga kamag-anak, kapatid. Kaya relate talaga lahat ng OFW. Ang usapan. Si ang OFW, base lang naman po yung namin, mga naging experience at saka nakakausap po na nakakasalamuha yung mga minsan natatanong po namin mga kaibigan namin sa ibang country rin, kaya yun nasasabi rin po namin yung mga mga experience nila, kaya nagtatanong din po tayo. Grabe, pinahirapan ako nitong maliliit. Paksiw ko kayo, hindi kayo nagtanggal yan. Kaya pa ba? Kaya? Grabe nga na yan. Paano yung kanta ni Pacquiao? Ganun Ano si yun? Trump eh. Oh. Hindi, may kapakanta yun eh. Ay, ano? Kaya Para pa. sa'yo, Eh. laban na to. Uy, May laban na grabe. pala si Pacquiao, shoutout. Laban ulit sa May laban na? Mayweather, parang December yan. Yung anak niya, talagang pulido yung anak niyang isa, yung sa labas, sabi nila, di ko alam kung labas ba yun Wala na sila kung nabas loob. Basta yun yung yun yung binigyan pa ng, di ba namatay yung niya, yung Si maging Iman? marites na naman tayo. O Si si Iman ba? Yung lola nila, binigyan siya ng maraming kayamanan. Si Junisha, si Mami Junisha, Oo. Midi. Binigyan niya yung isang bahay ata sa mga lote doon, mga ari-arian niya doon. Mayaman na kasi yan sa Pacquiao. Saka yung mga damay yung kanyang mga mag-anak. Kaya swerte yung Swerte siya kasi nga siya lang yung legend na boksingero na naingatan yung mga kayamanan. Katulad ng iba na nakalungkot. Ang daming naghirap, nalulong sa kung saan. Wala eh, yung mga iba hanggang lang, Hindi napigilan famous lang. yung ano ng mundo, maraming pera. Labasan naman tilapia yun, no? Oo. Ang grabe, Ang dami, no? susugod kami. O, lalapit pa sila dito sila sa Agos, yan, no? Ibig sabihin po, galing sila ng ibang bansa, makagaling sila ng Iran. Yung, Nagtago yung mga tilapia, napunta rito kasi takot sila sa mga tulugan. hindi mo makakadaan dyan kasi dadaan pa ng Hormuz, eh. Bagay mo, tumingit sila sa kung saan. Saan? Yan na, huli natin, pakita mo nga tayo. Ayan, no? Yung huli ni bro. Huli mo yung pa huli siya doon na iba. Oh, yan, no? Punta natin, para makauwi na tayo kasi mainit na. Layo pala. Lahi din yan. Layo.
Na? Wala pala akong huli kung hindi ako naghagi. Kunti lang yung huli mo dun eh. Ay dyan pala eh. Buti naghagis ka dyan. Doon. Nauutol na tayo. Baka nagugutom na ako. Nauutol na ako eh. Yung ginagawa mo dyan. Grabe yung mga isda yan. Mga paldo po, lalapad. Oh. Kung bibigyan ka ng pagkakataon bro mag-isda, ay isda, anong klaseng isda ka? Ano ako? Yung hindi nahuhuli? O yung nahuhuli? Dolphin? Paglalaroin ka nun? Parang ano. Tuloy na po kami. Okay po, God bless po sa inyo.